All right, good evening. I'm so excited for tonight's session. I really prepared for this for the longest time. I hope kayo din. Some of you are having a hard time. Paano ba maging TL, lalo na sa mga first-timers? Tama ba? Kaya kaway-kaway sa mga first-timers na TLs. Ayan. So, praise God, nandito po kayo, no? Dahil very important na nandito kayo dahil ito talaga yung essence bakit tayo may training. For you to be equipped, for you to be ready, for you to be empowered, and everything. So, yan. Please type 1 if you're ready for me to start. Let me know pag hindi naka-record kasi gagamitin itong sessions na to sa mga iba pang leaders. So sige, of course, I want to welcome you. I want to officially welcome you to the first training session of TBSA Team Leaders Training. This is a different series. This is a different sessions. So sa ating mga old TLs, there is something na pwede nyo pa rin i-look forward dahil hindi nyo pa siya na-take at magkaiba siya. Okay? And konting house rules, alright? So katulad nung sinabi ko kanina, be on time. Join at least 5 minutes early. Come ready. Okay, very important to guys. Come ready with a notebook, your pen. I understand na meron kayong gadget, pero I really encourage you to use notebook. Yung talaga pong sinusulat nyo. Okay? And if you have a specific notebook sa team leaders training, mas maganda para babalikan nyo lang siya na, oh, ito lang specific na notebook ko for the team leaders training. Ayan, I really require you to have a notebook and pen and a heart prepared. Okay? So, enjoyable at the same time, check pa rin tayo. Check pa rin yung heart natin. So, please come na ready yung heart ninyo. Alright? So, next is be present. Keep your camera on and minimize distraction. So, kapag ako po talaga yung kasama nyo sa Zoom, I really encourage you to open your camera. So, I really want the attention to be with me. Medyo strict ako do'n. Bakit? Kasi nakikita ko po kung nag-focus ba siya sa akin o nanonood lang siya ng TV. Okay? So, if you can open your cameras, much better. Pero kung nasa labas kayo, maiintindihan ko, pero send me a message para maintindihan ko po yung inyong sitwasyon. Okay? So, next is participate actively. So, I'm not speaking with students, I'm speaking with team leaders. So, iwasan po natin yung, si TL Elmer na, okay, sige, si TL Ivy na, kasi si TL Ivy talaga lagi yung nag-i-speak. No. Okay? So, I want you to participate actively, share, listen, and engage fully. And then, next, speak clearly and respectfully. Kapag may tinanong po ako, just be direct anong sagot dun sa tanong. But be kind when sharing. And then use chat properly for questions or encouragement only. And lahat po na nandito, let's keep it confidential. Respect what others share. Okay? Kasi ito pong training na to, you can be vulnerable. Okay? Kasi nga may checking ng heart, may checking kung ano ba yung ginagawa mo sa loob ng AC, at marami pang iba. So, kung ano lang po yung pinag-usapan natin dito, nandito lamang siya. Hindi siya pwedeng lumabas. Okay? And then, the last, honor the time. We start and end on time. So, that's the reason kung bakit kailangan po lagi tayong on time. And the last, it will take 2 hours of the training hanggang doon sa mga activities hanggang sa end. Alright? So, please type 2. If okay po ba sa'yo lahat ng lahat ng mga house rules na meron tayo sa team leaders training? Thank you so much for your responses. So next naman. So here's the thing. This is a new series and it is entitled with Leading with Purpose, a team leadership development series. Lead with purpose, influence with impact. Okay, so ngayon po, session 1. So ang session 1 po natin ay lead with purpose. And ang specific focus nito, discovering your why, aligning leadership with core values.
So dun muna po tayo magfo-focus sa inyong leadership and sa inyong core values. But again, the main title is Lead with Purpose. So for the next sessions, we have mission-driven leadership, we have the purpose-driven path, beyond limits, own the mission, and activate. So later on, i-discuss ko sa mga susunod na training. But for now, let's focus on session 1. Ayan. So session 1, leading with purpose, discovering your why, aligning leadership with core values. And allow me to start by asking you, what's your why? Sige po, magtatawag ako. What's your why? TL Ria. What's your why sa pagiging leader? Bakit ka nag-team leader? I want to share yung aling mga natutunan ko po dito sa inyo. TL Ria, medyo hindi ko marinig. Ano po, Or headset? hindi kasi ako naka-headset, kaya baka hindi ko marinig. Sige po. I want to help others po. Okay. To guide and lead them life. That's my why. Okay. So, pinaka-main essence, bakit siya naging team leader is to help others. Okay? TL Ludina, what's your why? I want to give back also to TBSA sa mga learnings through serving other TBSA students. Okay. Sabi ni Miss Ria, help others. Sabi naman ni Miss Ludina, give back. Sige, Joy, what's your why? I believe po na one way para ma-retain yung knowledge mo or maalala mo yung pinag-aralan mo is to teach it to others. So, yun po yung why ko. Okay. So, yung why ni Joy naman, ni TL Joy, is to teach para na-enhance pa rin yung knowledge niya. So, ayan. Thank you for your answers. Ayan. So, next na questions naman, or na question naman, why do you lead? Tell Nika, why do you lead? Tell Nika, are you there? Sige, balikan kita. Hindi kita naririnig. TL Arlene, why do you lead? Siguro is to inspire them. Inspire? I-share mo yung growth na nakuha mo sa TBSA, kung ano ka simula at sa ngayon. Okay, the main word is inspire. All right? Why she wants to lead? Because she wants to inspire. Sige, TL Maricel, why do you lead? Para katulad ko rin para hindi mawala sa track yung mga mentees. So tama lang yung mag-lead, kaya dapat may mga leader para may magli-lead talaga doon sa ship or sa mga mentees yun. Okay, so parang ang pinaka-main essence niyan is to track them. To let them stay on track. Tama ba? Yes, okay. Sige, TL Crisel, why do you lead? Hello po, rinig po ako. Yes. Bali, to help student po na mag-grow, same po sa sarili ko, to improve and stay in momentum. Okay. To help, to improve, to stay in the momentum. Okay, so thank you for your answers. Thank you for your wonderful answers. At least, nalalaman natin, no? Sa mga hindi ko tinatawag, later on, tatawagin ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Okay? This is a participative training, kaya talagang magtatawag ako. Okay? So, sabi ko dito, purpose is the engine behind every meaningful action. And later on, let us explore if we are running on the right fuel. Ulitin ko ha, purpose is the engine behind every meaningful action. Let's explore if we're running on the right fuel. Before I proceed to the next slide that I have, can I have your pen and notebook with you? Kasi mag-activity po tayo. So, pwedeng pakitaas ng inyong notebook at pen para lang ma-check ko kung talaga bang may notebook at pen dyan. Pag sinabi ko pong notebook and pen talaga ha. Hindi gadget type. Okay?
So, natutunan ko, bakit ko siya pinapagawa sa inyo? Natutunan ko sa isang training na kapag sinulat nyo, mas nagre-retain siya. So, I want you to experience yung ganyang level ng training para talagang maging, alam mo yun, hindi lang siya about writing, pero action-based tayo. Okay? So, hindi ko pa nakikita yung mga notebook and pen ng iba, lalo na sa mga naka-close ng camera. So, mas maganda, maipakita niyo yan sa akin. Okay? Later on, ipapasa niyo din po yan. And mag-activity tayo. Okay? So, next. Pero bago tayo mag-activity, may tanong ako. So, have you ever felt like you're doing a lot, but still not getting anywhere meaningful? Ulitin ko ha. Have you ever felt like you're doing a lot, but still not getting anywhere meaningful? May hindi naka-mute. TL Mean. Sige, magpapa-co-host ako ha. TL Mean, TL Julius. Kayo po ang magpulis sa mga hindi naka-mute at TL Maricel. Ayan. So, tatlo. Okay? Meron po ba? Have you ever felt that you're doing a lot but still not getting anywhere meaningful? Sige, siguro isang yes or isang no lang dito sa chat box. Ayan. Naramdaman mo na ba to? Parang walang saysay? Walang kabuluhan? Isa lang ang nag-yes, si TL Madet lang. Okay, TL Joy, ha? Ivy, Ludina, Lori, Elmer. So, thank you for your responses. Ayan. And, i-steer up natin to. Okay? Ngayong gabi, hindi tayo papayag na wala tayong saysay. Ngayong gabi, hindi tayo papayag na hindi natin nakikita yung ating value. Okay? So, sabi ko dito, many leaders fall into that trap. We hustle. Marami tayong hustle. Left and right. Tama ba? Ako, very clear to sa akin. Hustle ko talaga left and right. Totoo yan. Okay? Sometimes, I am an engineer. Sometimes, eto, nagte-training. Sometimes, ang tawag dito? Admin, kahit hindi admin. Sometimes, operations manager. Okay? Sometimes, website developer. Okay? Sometimes, website designer. Yan. Sabi dito, we hustle. We check boxes. Sino nagpa-project management tools dyan? We check to-do list. To-do list ba? Ako lang ba yung may to-do list? Okay? Sabi dito, we meet deadlines. We meet deadlines. Okay, lalo na pag tax season, lalo na kapag kailangan nang i-submit ang PNL. Ako, very relatable ako dito for the past months. Kailangan nang i-submit yung checklist. Okay, many leaders fall into the trap. We hustle, we check boxes, we meet deadlines, but we sometimes forget why we are doing what we are doing in the first place. Naalala ko nang nasa Qatar ako, sa ibang bansa, I don't know if some of you are OFWs, pero ito yung na-experience ko as OFWs. So, nakalagay sa contract ko, I was a chemical engineer, pero kasama sa naging trabaho ko na task ko ay lumibot ng ibang planta, magkakaibang planta. And then sometimes, nag-admin at operations work ako, pero hindi ako sa department na yon. And then naalala ko, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, ba't ba ako nandito? Ba't ko ba ito ginagawa? Literal. Na-drive ako, and then bigla na lang isang snap, bakit ba ako nandito? Bakit ko ba ito ginagawa? Kasi sa isip ko, dapat pang laboratory lang ako eh. Ba't ako nandito? Ba't ko ito na-experience? May ganyan bang moment? Why we are doing
what we are doing. Bakit ka ba nagti-TL? Bakit ba ako nagpe-prepare ng mga Zoom tech na 'to, ng mga kung ano-ano na 'to, ba't kailangan ko mag-ano ng speaker? Bakit? Bakit ko ba 'to ginagawa? That's why today's focus is this, purpose-driven leadership. Okay? Hima-himayin natin bakit mo ba 'to ginagawa, and then ano bang kasunod? It's purpose-driven leadership. Okay? So, bigyan ko kayo dito ng mga sinulat kong mga notes na sa tingin ko ay talagang kailangan nating i-tackle. So, yung first, why purpose matters in leadership. So, kanina, bakit ba natin 'to ginagawa? Kasi meron tayong purpose. And sinabi ko dito, having a clear why, your personal and your leader purpose does three things. Number one, it gives clarity. So you're not just reacting to what's urgent. Number two, it provides direction. Pansinin niyo yung tanong, ba't ba ako nandito? Ba't ko ba 'to ginagawa? Kasi kapag may purpose, you have the direction. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo nagda-drive, pero ako kasi nagda-drive ako. I know how to drive, manual and an automatic car. Naranasan niyo po bang may sasakay sa car niyo at ang sabi niya, "Sige, kahit saan." And then ikaw as a driver, "Saan? Kahit saan?" Ma-stress ka, 'di ba? Kasi hindi mo alam saan pupunta. Tama ba, Miss Maricel? Hindi mo alam kung saan pupunta kasi Miss Maricel kasi nagda-drive siya. So, why purpose matters in leadership? Because it provides direction. So, your team knows where you are headed. Okay. Provides direction. Nagli-lead ako ng student. So, ano bang direction ko para sa kanya or para sa team na to? Tuturuan ko siya para kaya niya na mag-thrive mag-isa. That's the direction. Tama po ba? Is it a yes or a yes? Okay. Number three, it builds alignment. I don't know if you attended team building, pero meron akong gesture na ganito. Tatandaan nyo? Alignment. Okay? Yung actions ba niya, match ba sa values mo as a team leader? Alignment. Okay? So, why purpose matters? Because it builds alignment. So, your actions match your values. Without a clear why, number one, leaders start to drift, doing tasks just for the sake of tasks. Alam niyo yun, paano niyo ito check? Kahit hindi kayo bayad, kahit nauubos yung oras niyo, or kahit naglalaan kayo ng oras, masaya kayo. May fulfillment. And paano ika-counter check? Okay? Kapag feeling mo burden na yung mga ka-AC mates mo, burden na yung bawat AC session sa'yo, at marami pang iba. Doon ka na mag-start na, Miss Rufa, pwede bang, ako, I really listen. I understand the situations. Pero kapag may isa na nagpaalam na hindi niya na kaya, inaalam ko talaga bakit. Kasi baka napagod siya sa loob, or baka hindi niya na makita yung purpose niya. Ito pa, teams can burn out. Okay, kung makikita nyo, yung iba sa inyo, introvert, yung iba, extrovert. Okay? Yung iba in detailed, yung iba hindi. Yung iba, palaging late. Yung iba naman, sobrang aga. Nakikita nyo? Tatlong linggo, nagbe-blend na kayo sa weaknesses and strength ng bawat isa.
Teams can burn out because there's no deeper reason to keep going. And the last, people start to disconnect because no one knows what the big picture is. Ano ba yung big picture? And meron pa dito, number 2, real world truth. Purpose builds trust. Kapag alam ng mga AC mates mo na may purpose ka, ito yung purpose ng Elevate Trailblazers, ito yung purpose ni Miss Badet, ito yung purpose ni Ledger League, ni TL Mean. You build trust. Makikinig sila sa'yo. Pansinin nyo, sabi ko, sa bawat speaker, introduce nyo yung speaker because that's how you build credibility. And kapag na-establish nyo na yun, unti-unti nagtatrust na sila sa inyo. Kanina, bago ako mag-prepare ng slides ko, may katawagan pa akong estudyante. Sabi niya, Miss Rufa, deadline na ng finance team ng Monday. Hindi ko alam kung magbabayad ako ng second payment. Hindi ko po alam kung magpapatuloy ako. Pwede po bang tawagan kayo? So to make the long story short, 21 minutes kaming nag-usap and it ended with an encouragement. Umattend ka kasi sa AC. Alam mo bakit siya nadi-discourage? Hindi siya umattend ng AC. And alam niyo po, in-emphasize ko doon, alam mo, hindi nasa AC, ito yung may mga agency owners na. Ito yung mga somehow, kahit hindi kayo agency owners or wala pang client, kasi alam ko yung iba sa inyo wala pang client. Pero alam ko, you're on the right track. And ito yon. Think about leaders you admire. Sa tingin nyo ba kung hindi nyo kami napagkakatiwalaan na nasa loob, nandito pa rin kayo ngayon? Siyempre hindi. Okay? Think about leaders you admire, maybe in your workplace, maybe in your company, or even maybe a public figure. Chances are, they lead with clear values. Naniniwala ako kaya kayo nagstay sa TBSA, kaya nyo gustong maging TL because we have a clear values. They don't just do things, they do things on purpose and with purpose. Laging may purpose, laging may purpose. And because of that, people trust them, follow them, and feel safe under their leadership. People don't buy what you do. They buy why you do it. Sabi ni Simon Sinek. And that's why leaders who know their why and live out in small, consistent ways build influence over time. So sana prayer ko, no, na sa lahat ng mga leaders na nandito, alam nyo kung bakit. Bakit kayo nag-TL? Bakit kayo nag-lead? Kasi dun lang sa dalawang small things na yon, we need to be consistent to build your influence. And number 3, your leadership legacy. Sometimes kapag tinanong, ano bang gusto mo? Or paano ba malalaman na successful ka? Others will answer us na your leadership legacy starts with your purpose. Sabi nung iba, feeling ko magiging successful lang ako kapag nakapag-iwan ako ng legacy sa iba. Alam mo yun, passing it on. So number 3, your leadership legacy starts with your purpose. So here's the key message for you to remember. Leadership without purpose is motion without meaning. Leadership without purpose is motion without meaning. So ngayon, examine yourself. Examine your thoughts, your actions. May purpose ba tong ginagawa ko? Nakikita ko ba yung purpose sa ginagawa ko? Eto pa, anyone can be busy. Lahat tayo busy. Okay? But not everyone leads with intention. Bakit ko to nilagay na leads with intention? Because as TBSA team leaders, I want you to lead with intention. Let's be intentional. Kailangan niya ng encourager, bigyan niya ng encouragement. Kailangan niya ng technical, bigyan niya ng technical. Turuan niyo kung paano mag-technical. Kailangan niya na hindi mo kaya, iakyat mo.
The difference is in the why. Bakit? Okay? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, so what is your why? Is it clear? Is it driving your decisions, your tone, or your team culture? So sana clear So pakisulat po ang tanong na ito. Yan. So what's your why? Is it clear? Is it driving your decisions, your tone, or your team culture? Pwede nyo i-screenshot. So later on, ilagay nyo sa inyong notebook. Ayan. Kasi may susunod pa. Okay? So next naman, magkakaroon tayo ng activity. Okay, dito sa activity na to, ang tawag dito, check your compass activity. So very important na meron kayong pen and paper kasi sa pen and paper nyo po ito isusulat. So next, ito po, bigyan ko muna kayo ng instructions at gagawin nyo to in 15 minutes. So sabi dito, ang pangalan ng activity is check your compass. So ano po yung instructions? You need to reflect 5 minutes. Bibigyan ko lamang po kayo ng 5 minutes mamaya. Makinig po dito sa instruction, hindi ko po siya uulitin. So, reflect silently. Bibigyan ko po kayo ng 5 minutes. For each value, write a recent decision or action na nangyari sa AC nyo. And type yes or no to indicate alignment. Again, alignment. Okay? So, ano yung example? So, ang leadership value or core values ay integrity. So, as team leader, we need to have integrity. So, for example, ano ba yung recent action na nangyari sa loob ng AC nyo? Kasi nag-AC na kayo 3 linggo, tama po ba? Sa Monday group, 2 lang po sila. So, ngayon, ano yung natamaan or ano yung na-touch base na leadership value? So, for example, ang leadership core value na natamaan or na-touch base ay integrity. Ano yung recent decision or action na ginawa mo? So, for example, I stayed silent about the issue. Example lang, alam mo yung gagawin. Alam mo mali. Pero naging silent ka lang dun sa issue na yon. So, ang tanong nun, was it aligned? Siyempre hindi. Kasi dapat, as team leader, you will walk with integrity. Gets po ba? Gets ba ang ating activity? So, ngayon, bibigyan ko kayo dito ng core value. So, ito lilinawin ko This activity is judgment-free. I will encourage you to be honest. Okay? Misalignment is a chance to learn. So, mag-reminisce kayo. For the past weeks, ano ba yung nangyari? Okay? Hindi para i-point kung ano yung mali-mali Okay? Ang point natin dito is i-align at itama yung mga nangyari. Okay? So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga core values ng isang team leader. So for example, integrity, courage. Okay, hindi madaling mag-share pero nag-share kayo. Purpose-driven. Kaya nyo talaga ito ginagawa kasi ito yung purpose nyo. Commitment. Okay, nag-TL kayo. Sabi nyo, ito yung commitment ko sa inyo. Okay? Honesty, resilience, gratitude, humility, innovation. Alam natin to na talagang nasa mundo na tayo ng innovation, no? Respect, accountability, empathy. Sinabi niya, senior citizen siya, pero hindi mo siya pinakinggan dun sa kanyang situation, Service, stewardship, continuous learning. Ito yung sinasabi niyong gusto ko mag-TL kasi gusto ko pang matuto or gusto ko pang ma-enhance habang nagti-TL ako yung kailangan kong gawin. Collaboration, ayan, and respect. So marami pa dito, marami pang wala dyan, pero pwede nyong isiulat, pero 3 lang yung column. Number 1 is yung value. Number 2, ano yung recent action na nangyari. At yung number 3, align ba siya o hindi.
Okay? So, hindi ko ililipat para lang may guide kayo ano ba yung hindi nangyari or ano ba yung nangyari for the past weeks na naka-align dito. Pero again, 3 lang. 1, 2, 3. And ito yung core values. Wala akong makikita na walang column. Dapat ang column 3. Okay? Leadership value, action or decision, and was it aligned? Sasagutin nyo lang na yes or no. Okay, type 2, if the instructions are clear, so we can proceed with the activity. Sorry guys, medyo mabilis. Ganun talaga dahil tayo po ay time-bound ng... Okay, so lahat kayo nag-2, so I believe ready na kayo. So, okay, the time starts now. 5 minutes, guys. Take note hindi lang isa. So, kunyari, ang nangyari 3, 5. Sa loob ng 5 minuto, kaya niyong ilagay. So, sulat niyo lang. Glimpse of what's trending now. Just 2 minutes.
Okay, time's up. All right, time's up. So, I will give you another 10 minutes. So, magbe-breakout room tayo. And then, yung breakout room is assign, let participants choose kung anong room. So, pag group 1 ka, Elevate Trailblazers, room number 1 ka. Hanggang, ilang kasing team kayo? 5, tama ba? 5, okay. So, I'll give you 10 minutes. Mabilis lang. Kung ano yung sinulat nyo, i-discuss nyo sa teammate nyo. Okay? Kasi yung problema na yon, kasama nyo yung teammate nyo na nalulutas dun sa problem na yon. Okay? So, 10 minutes. Be careful lang, be mindful lang din sa time kasi yun nga, may time lang tayong susundin. Okay? So, I open the room now and then once nandun ka na, tas dalawa na kayo, start discussing para lahat matapos in 10 minutes. Okay? Sige, open ko na yung room. So choose your room, please. Ba't ako bumabalik? Wait. Asan yun? Ba't nandito ako? Wait lang. Paano ba umalis? Nandito ako. Wait. Paano? Hindi ko alam anong room. Saan ang room? Wala pa tayong room TN. Nandito ako. Wait. Paano umalis? Breakout room. 3. Yun. Bakit? TL Arlene? Ba't Wala bumabalik ako. ako? Bakit kaya? Wala akong room. Anong room ka ba? Wala. Hindi ko Hindi, po alam. punta ka sa may more, tapos hanapin mo yung room mo, room number. Room number. Oo. Ay, dito na. Dito na. Sige, sige.
Balik na ba ang lahat? Okay, they had a great time sharing your core value, leadership core value. And is it aligned? Sige, tawag tayo ng gusto ko 3 negative, 3 positive. Okay? Ayoko mag-volunturo. I want volunteers. Sige, mag-start tayo sa negative. Kung sa tingin mo, yung sinulat mong leadership core value is hindi siya na-align. So, sige, kung ikaw yon, ikaw nagsulat nun, pangunahan mo na. Hindi ako magbo-volunturo. I will teach you how to volunteer. I believe nasa next level kayo dahil kayo ay team leaders. So, hindi yung parang katulad sa mga AC nyo na, o si ganito na lang. Ayoko ng ganon sa ating team leaders training. So, I want you to volunteer yourself. So, kung hindi tayo mag-volunteer, pasensya na, abot tayo ng 3 oras dito. Di ako na Miss Mau- Rupa, may ay, takong negative. Yan yung gusto ko eh. Okay, Ivy, tapos Cyril, tapos mag-hands raise na lang yung iba kung ikaw yon. Sige, Tia Ivy, pangunahan mo. Opo. So, bali yung isang core leadership value na negative na hindi aligned is commitment. So, bali nung time kasi na yun, I was late dun sa AC kasi meron akong training na nauna na sana hindi ako na late if naging open ako dun sa trainer namin na may AC kami ng gantong times 3. Kasi 2 hours lang din talaga yun. So, parang nag-overtime kami ng 15 minutes. That's why I was late. So, is it aligned? No, kasi na-compromise yung commitment. Okay, very good, TL Ivy. Sige, TL Cyril. I think one of the core values ng isang leader is courage. And courage to point out kung ano yung pwedeng maging improvement or mga mali at pwedeng ma-improve ng isang member. So, yun ay hindi ko nagawa actually. So, I do not have quite yet the courage to point out yung kung ano yung mali sa isang tao. Baka kasi masaktan yung feelings, ganyan. So, is it aligned? No, actually. So, yeah. Thank you so much. TL Cyril, can we be more specific? Ano yung sa tingin mong hindi mo nasabi na dapat mong nasabi? Huwag mo nga isipin na nandito sila. Sige, Wala go. naman sila actually dito, pero Sige, ano yung sa tingin mong, let's be specific, no? Hindi tayo vague dito. So, I want you to have the courage right now to speak. Ano yung sa tingin mong pinoint out mo na dapat ma-improve or ma-correct? yan. So, actually, this is, yung hugot ko actually is not regarding from the RAC, but outside. Okay, so sige, outside of, i-specific natin yan. Kung ano yung hugot mo yan from the inside. So, may mga mistakes regarding sa, actually regarding sa work, sa bookkeeping process, yung process flow nila. So, yung isa kasi na yun is much older than me. So, parang although may respect ako sa pagka seniority nila. Pero Yes. kaya yun yung isang reason kung bakit hindi ko masabi kung anong gusto kong sabihin. Yan. Ayan. Okay, so yan, lumalabas na. Okay? Nakikita nyo, nag-steer up na talaga. Okay? Next negative. Isa pang negative. Sige, Miss Frances, TL Frances. Yes po. Ano po, nag-hold back po. Personally, ako po, pag kunwari, even sa previous ACs po, pag kunwari may nagtanong na student, alam ko kung ano yung sagot, pero nag-hold back ako kasi pakiramdam ko, yung fear ko po kasi na baka masagot ko to ng mali. So parang, hindi po ako nag-a-assert na sana parang
tinatry ko, madalas po talaga nag-hold back ako. So, align ba yun sa pagiging leader? Hindi po. Kasi you're here to lead eh. Pero pag nag-hold back ka, parang hindi ka nag-help. So, yun po. So sa tingin mo, TL Francis, kasi hold back nasa negative ano siya, no? Ano yung Mm. leadership core value na na-compromise mo? Stepping up po. Okay, stepping up. Okay, sige. Tatlong positive. Yun, isa po, pag step up. Iba naman. Ay, okay, sige po. Thank sige you, po. TL Francis. Ayan. So, salamat sa mga nag-share ng negative. Actually, isa na yung na-earn nyo na core value is stepping out na magkaroon ng courage na sabihin kung ano yung negative. So, congratulations, no? I'm so proud of you, TL Ivy, TL Cyril, and TL Francis. So, next naman, positive naman. Okay, TL Madet, go. Then, sunod si TL Ludina. TL Madet. Okay. Nung ano kasi, nung ako yung naging speaker last Monday, hindi ko natapos yung yung slides ko kasi nawalan ako ng kuryente. And then, ang core values na ko doon is accountability. Mhm. And then, ang ginawa ko doon, kasi dahil hindi ko natapos yung slides ko, accountable ako sa mga mentees kung meron silang natutunan or something like, accountable ako na yung quality nung itinuro ko or yung something na topic ko is na-absorb nila. Kasi nga, hindi kompleto. And ang ginawa ko is balikan sila sa Discord and then inisa-isa ko yung mga questions doon na sagutin. Ayun. So, was it aligned? Yes. Kasi nga, yun, gumawa ako ng action to mitigate yung naging problem. Alright, good job and congratulations, TL Badet. TL Ludina, that's your turn. It's your turn now. Yung I was assigned to speak about zero. Mhm. Tapos nakita ko yung iba nag-hire pala sila ng mga expert on zero. But I considered myself not an expert. Pero I Mhm. did try my best. Number one, hindi ko talaga alam yung technology na gawa ka sa Canva. Tapos, you have to speak via Zoom. I'm not so techy kasi senior na po ako. I'm a retired employee. Hindi ko talaga ginawa yan during my corporate life kasi iba yung naggawa for me. Yes. Kaya I did try my best. Bali, nag-combine yung technology at yung kaba. Pero with all the efforts I got, I did it successfully, yes, just this afternoon. So, ang value dyan is, I guess, innovation and courage. So, Alright. nag-align ba siya? Yes. Yun lang Yes. po. Okay, good job, TL Ludina. Thank you. Okay, sige, next. Last one for the positive core value. Ako na lang po, Miss Rufa. Okay, go TL Maricel. Sa akin po yung collaboration po. Mhm. Collaboration pagdating po, kasi po dahil nung first 2 weeks namin, so yung program namin ay sinunod talaga namin according doon sa ibinigay niyo po. And parang nakulangan kami kasi mayroon kami mga kulang na hindi namin na-apply. So, nagkaroon kami ng pagdating po nung second week po namin, nagpaisip po kami talaga. All of us are nag-agree na na ayusin yung program and maging lively uli at interesting sa part ng Menti. So yun, lahat kami nagkaroon ng initiative doon and lahat nag-cooperate, nag-isip ng paano pa uli mapapaganda yung program ng AC. Yun po. Okay, thank you so much. And give yourself a hand. Kasi natapos nyo yan with the full courage na ilagay nyo talaga kung ano yung nasa loob nyo. Okay? So, and with that, gusto ko malaman, nag-enjoy ba kayo sa activity? Yes. Sabi ko, Yes diba, po. ganun lang. Yes. Nag-enjoy ba kayo sa activity? Yes po. Okay, meron pa, Yes isa po. pa. Okay? So ngayon, iiwan ko lang to sa inyo, no? So this activity is not to shame yourselves. Hindi para
ma-down ka, pero it's a check-in. Nagagawa ko ba talaga yung responsibilidad ko bilang TL? And yan, sabi ko dito, self-aware leaders grow faster because they adjust earlier. I remember what TL Ivy said, sabi niya, kung nagpaalam lang ako, hindi ako malilate. So she is aware na kailangan niya magpaalam. And sabi dito, if there's a gap between your values and your actions, now is the best time to realign. Lagi niyong tatandaan to. Alignment. Realign. Okay? Bakit may realign, no? Kasi ganun talaga sa life eh. Kahit hindi ka team leader, kahit sa clients mo, or sa personal life mo, ano yung mga bagay na kailangan ng alignment? And pag sa tingin mo, nag-engage na ako. Diba? May mga ganun tayong sitwasyon eh. Nag-engage na ako, nag-guess na ako. Eh, hindi pala align. Doon papasok si realignment. Realign, alignment, align. Okay? So, ayan. And let's go to the next part of our training. It's the action planning. So ngayon, alam na natin kung ano yung kailangan nating, saan tayo pwedeng mag-take action, ano yung mga bagay na i-align natin. Nilagay ko dito, we need to take action. Action planning. So hindi lang tayo dapat aware. Kailangan may gagawin tayo. So ngayon, ibibigyan ko ulit kayo ng 4 minutes. Okay, here's the instruction. Makinig po sa akin. Think about the insights you gain from the earlier activities. May insights ba? Check your compass. So, yun yung pangalan ng ating activity, check your compass. Ngayon, consider moments where your actions and your values did not fully align. And ask yourself, what is one specific habit or mindset I can start? Okay? Start. Gagawin mo na ngayon, okay? I can start, stop, or adjust this week that will align me more with my purpose as a leader. Ulitin ko itatanong niyo po sa inyong sarili, given na alam niyo na, aware na kayo, ano ba yung mga values, ano ba yung mga actions, ano ba yung nangyari sa Check Your Compass activity. Ngayon, tanongin niyo yung sarili niyo, anong habit, anong mindset ang dapat nyo nang simulan, itigil, o i-adjust ngayong week na to. So ngayon, ano ngayon? Friday. Okay? So meron pang Sabado, Linggo sa week na to. So kumbaga, things starts now. Yung kailangan i-stop, i-stop na. Yung kailangan i-adjust, i-adjust na. Okay? Pero ito yon, hindi lang sa pagiging TL, pero you have to reflect din sa personal life. Okay? And then, so, yan, idudugtong ko lang, no? So, ilalagay nyo doon sa inyong notebook, use a notebook or provided worksheet, space to your commitment clearly. I want you to be specific. Kung mapapansin nyo, tinatanong ko si TL Cyril kanina, anong specific na nangyari sa kanya na hindi siya nakapag-practice ng courage? So ngayon, yung ilalagay nyo sa notebook nyo, instead of, kunyari, sinabi nyo doon na action plan nyo, be better at listening. So ngayon, gawin nating specific. You will start your statement with the 2 words, I will. Okay? I will give my full attention during team check-ins by putting my phone away. Kasi nag-check-in. Hindi mo nasundan, hindi ka nakasunod kasi nagpo-phone ka. Clear po ba yung instruction? So, ang ilalagay niyo lang po sa inyong notebook, yung mga statements na I will. Ito take note.
kailangan niyo pong gawin 'to kasi gusto ko pong makita yung mga gawa niyo right after this. So, pipicturean niyo yung mga gawa niyo ngayon pagkatapos nito at ipapasa niyo sa GC. So, everyone will be accountable ng I will niyo. Okay? So, bibigyan ko ulit kayo ng 5 minutes. Okay, 5 minutes na. Gawin na natin 5 minutes. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes with your I will statements. Okay? Sige. Time starts now. What's your I will? Pwedeng I will serve my husband or I will cook my husband's breakfast. Pwede yun. Okay? Kasama lahat ng I will. We are not just talking about team leaders. We are talking about personal life. Two minutes. What are your I will statements?
Right. Time is up. So right now, share in pairs. So ngayon, breakout room ulit tayo. Tagdadalawa lang para mas mabilis. And then briefly share your habit or mindset shift. And then, for example, sinabi ni TL Josil, I will wake up at 6 a.m. starting this week. Anong sasabihin ng partner? I believe in you. I know you will do it. Okay po ba? So kada I will statement, yung isa, yung partner mo, I know you can do it. I believe in you. Okay? I-affirm nyo yung I will statement ng partner nyo. Instructions clear? Clear po ba ang instructions? Okay? So may isang breakout room na magiging 3 kasi hindi ako kasali sa breakout room. 22 lang tayo dito kasama ako. Okay? So may isa na 3 kayo and bilisan nyo lang siguro magsalita. So I give you 6 minutes for this. 3 minutes sa isang partner, 3 minutes sa isang partner. And gentle reminder. Kung ano lang po yung pinashare ko, yun lamang po. No need to explain. Let's be straightforward. Kasi nakita ko sa breakout room yung kanina, ang dami nyong dahilan. Okay? So, let's be straightforward. Kung ano lang yung activity, yun lang yung gagawin natin. Kung ano lang yung sasabihin mo, yun lang anuin mo. Okay? Hindi yung, I will, kasi ganito, ganyan, blah, blah, blah. Hindi tayo nandito para magkwento. Okay? This is not, this is not the right time to talk about that. Okay? So, kung ano lang yung processing questions and answers, yun lamang po. Kung mapapansin nyo, strict tayo sa time. Nag-start tayo on time. Pag sinabing 10 minutes, 10 minutes lang. Pag sinabing 5 minutes, 5 minutes lang. Okay? So, if hindi ka makapagsalita, let me know sa chat kung yung iba nasa kasi kawawa yung magiging partner mo. Walang I know you can do it sa kanya. Okay? So, breakout room starts now. I will open the rooms. Automatically, pag nandun na po kayo sa start na agad. Okay? Sige po. Sige, Jeff. Unassigned? Ba't unassigned? Hindi siya automatic. Sige, ako na mag-assign sa inyo. Please join, guys. Yeah, Madet. Ayan, okay. Nasaan si Jeff? Jeff. Okay, move natin si TL Mayan sa room 1.
Sabi nung iba, I can do it. Kasi walang nagsabi na, I know I can do Do it. it. And-encourage na lang yung sarili. Okay, nakabalik na ba ang lahat? Nakapagsalita ba ang lahat ng kanilang I will statement? Yes po. So guys, how does it feel na meron kayong I will statement and at the same time, someone is believing in you that you can do it? What's the feeling? Powerful. Magaan. Nakaka-excite gawin. So, parang, Encouraging. Minsan Bubuhayan parang ng may dugo. pumukpok sa ulo mo. Charot. Bubuhayan ng dugo. Anong sabi ni Bibigyan ka Joy? ng- Ano Parang yun? parang may pumukpok sa ulo mo. Okay, para may pumukpok. Okay, so I'm really glad na nag-enjoy kayo sa mga activities. So yan yung isa sa mga ilo-look forward nyo when it comes to training na talaga meron tayong activity sa loob. And iiwan ko to sa inyo. Leadership is not about perfection. Okay, kung makikita nyo, we have flaws. Okay, we have the positive and the negative side. And it's about direction. So, and that direction must be purpose-driven. Every decision, every action, if every interaction is a step forward or away from that word you wrote down today, let it be your guide. Okay? So now, I want to let you know that that is the end of our training. So, pupunta naman tayo sa other part ng ating training. So, again, thank you for joining tonight's training. Okay? Yan yung reason kung bakit ko kayo pina-attend ng training. Kasi, kung team replay kayo, yes, matututunan nyo pa din kung ano yung gist. Pero ito kasi yon, collaboration pa din. Kumbaga, you will work, you will speak out, okay? Kasama yung inyong mga ka-teammates. And ang sarap, di ba? Okay, so alam nyo kung, okay, mag-adjust ako dito kay Arlene ng ganito. Okay, mag-adjust ako kay Nika ng ganito. Ito, dito ako sasandal. Okay? Ito, dito ako huhugot kasi dito siya mas malakas. Okay? So, nakikita nyo yung blending. Ayan. So, ayun siya. And dahil umattend kayo ng training, so I have a surprise for you. I have 20 free TL's tickets to the One Up event. So ano po ba tong One Up? Ito yung kay Miss Jenny. Basta, i-ano nyo na lang ang One Up. Pwede nyo tong i-screenshot. So if you're available on August 15, 1 p.m. to 9 p.m. sa White Space, Manila, meron kayong free tickets coming from TBSA. Kung makakapunta lang kayo, no? So, sorry Joy, kasi yung kasama mo, hindi ko siya ma-free kasi pang TLs lang ito. Okay? Pero ikaw, yes, I can give you technically, definitely, yung free ticket mo. Okay? So, just let me know later, magkakaroon tayo ng poll. And then dun sa poll, if you wanted to go, pwede kayong pumunta. Actually, si OneUp, ito ay accounting software based in Philippines. Okay? Philippine taxation din yung ano niya. So, makakasalamuha kayo ng, kunyari, if you're CPA, makakasalamuha talaga kayo ng accounting and bookkeeping professionals doon. And at the same time, anong tawag dito? Ang tawag dito? Network gathering na din. Okay? And then, kahapon, nag-extend ang team, anong pangalan team nyo? Team Nika? Gleam Bright. Okay, ang team Gleam Gleam Bright, nagstay sila kahapon sa kanila. So, eto, ano na natin to ha. So, kung gusto niyo ng One Up, let me know. Bibigyan ko kayo for free. Sisend ko sa inyo yung email. Pero kung hindi niyo gusto or hindi kayo makapunta, okay lang. Okay? Pero gusto kong i-remind to sa inyo na isa to sa mga perks nyo bilang TL. Yung may mga ganitong free tickets na galing sa amin. Okay? So,
Yan lang, reach out or magpapa-poll ako mamaya and then sumagot lang kayo agad sa poll kasi I believe on August 15 na ito. Okay, so free yun lahat if pupunta ka. And then next, kung meron mang sobra, pwede nating ipa-raffle or ipa-prize sa mga ka-AC mates nyo. So Joy, may possibility na mabigyan yung kasama mo. Pero wala pang possibility na, hindi 100% sure. Okay? So, ayun. Kasi ang TLs natin ay 25. Pero 20 lang ang nandito. So, yung 20 lang yung mabibigyan. Pero alam ko naman yung iba sa inyo talagang malayo. Like for example, si TL Josil, di siya makapunta dahil she's from Bukidnon, Isabela, yan, si Badet. So, Ko rin ayan. Cebu, hindi So, makapunta. So, ayan. And then, nag-usap-usap po ang Gleam Bright. Invite po namin kayo, no? So, magkikita daw po kami sa Shangri-La Mall sa Monday, 5 p.m. So, kung pwede kayo, you can join. You are much very invited to join. Okay? Yung Gleam Bright yung nandun. So, kung gusto niyo sumama, kung pwede naman ang time nyo, yan, kung malapit naman, go, sama tayo. Okay, nandun din ako. So, initiative to ng Gleam Bright hindi ako. Okay? Gleam Bright ang may pasimuno. So, gusto ko lang kayong i-invite para at least kung meron mang pwedeng sumama or kaya ng time nyo, yan, you are included. Okay? And then next, so pupunta na tayo dito, any concerns, problems encountered during the accountability? Is there anything you need help with? Later on yung reminder ko. So, this is the time na i-open up nyo ang inyong mga saloobin na nahirapan kayo at kailangan nyo ng tulong. So, ayan, the floor is yours. Ako'y makikinig. Sige, Tia Joy. Miss Rufa, may nagtatanong po yung about sa access namin sa portal. Yes, I will send it tonight sa email nyo. Thank you. Pero, meron akong pinafill upan na sheet. So, dapat nakapag-fill out kayo. So, later on, after the meeting, send ko sa inyo yung sheet. So, kung naka-fill out na kayo doon, walang problema. Pero pag hindi pa kayo na-fill out, paki-fill out kasi doon yung magiging basis na masisendan kayo ng access. Okay? Lahat ng mga batch 14, huwag kayong mag-alala, hindi na kayo matatanggal dahil ako'y nag-add na ng 4 months extension sa inyong membership. Sige. TLIV, may ano ka ba? Concern? Parang kanina nag-unmute ka. Same po, yung sa portal, yun din yung na-raise ng POTLs ko po. Okay. So other than that, wala kayong naging problema sa inyong AC? O nahihiya kayong magsalita? Yung ano po, attendance kasi parang tawag dito, bumababa. Kasi yung first meeting namin, 30, parang 30 kami, 31, kasama na yung limang TL. Tapos yung sumunod na week, naging 28 yata. Pero last night, 22 na lang kami. Ang nakikita namin mga TL ng Gleam Bright is hindi sila active sa Discord. Hindi namin alam kung may access sila doon sa sa chat room or talagang hindi sila marunong mag-login. Kasi tinry ko mag-post nung first meeting namin. Parang aapat lang yung naka-login, yung nakikita naming member. And then hindi nila alam kung ano yung nangyayari doon sa loob ng Discord. May isang mentee na humingi ng tulong kung paano yung sa Discord, parang nag-request siya na magkaroon ng isang session para doon. Pero ang ginawa kasi namin is ni-remind namin yung email na na-receive nila na nagkaroon ng orientation. So, i-watch na lang nila yung video para ma-guide sila kung paano sila mag-activate ng Discord nila. Okay, when it comes to attendance,
ayun nga eh, may mga efforts tayo na pwedeng i-extend na gagawin natin. Mm. And may mga efforts din na talagang nasa kanila. Okay, Mm. sila ang may hawak, sila ang may control. So, in regards with that, siguro mag-a-assignment ako sa inyo ngayong gabi na i-reach out nyo yung sa tingin nyong hindi umaattend. Like, i-PM nyo sila. So, siguro kung 30 yon, 6 kayo, tagli-5. I-follow up nyo talaga one-on-one. Some of them, they really need, alam mo yun, intentional intention. Na talagang i-reach out sila. Okay? So, yun muna yung iiwan ko. Some of them talagang ayaw talaga nila umattend. Yun Mm. talaga yun. Okay? Kaya, hands off tayo doon. Kumbaga kung ayaw nila umattend, it's their choice. Okay? Pero, ayun nga, we should extend effort na mag-reach out na, okay, hi Frances, ako yung TL mo, si Cyril. Gusto ko lang malaman bakit hindi ka umattend sa AC, ganyan. And about naman doon, sino-sino ba yung mga nasa group nyo? You can ask database from Sam. May database tayo niyan. So, anytime pwede nyong i-ask. Pero bigyan nyo lang si Sam ng konting patience na maghintay kasi syempre marami ding ginagawa si Sam. Pero definitely, you can ask Sam. If hindi niyo pa rin ibigay, i-follow up nyo. Ibibigay niya yan. Kasi meron siya nun. Okay? Other than that, meron pa bang concerns? So, gusto ko lang din i-emphasize to sa inyo bakit nagbi-bring out tayo ng concern. Kasi, katulad nung sinabi ko nung first session natin, ang concerns ay laging pataas at hindi pababa. So, yung concerns nyo dapat sa loob lang ng TL meeting nyo pinag-uusapan. Hindi dapat during the AC. Okay? And, kapag worst case, kunyari, may nabastos sa loob ng AC nyo, may mga times na ganun yung nangyari for the past, na-feel niya na parang hindi valid. Kumbaga, nag-explain siya, hindi siya na-intindihan na kanyang TL. Hayaan niyo po kami ang mag-mediate. Kung hindi na kaya on your end, iakyat nyo sa akin muna dahil ako mismo ang superior nyo when it comes to AC. Kung hindi ko na kaya, there is Shari and there is Alfie. Yung coaches natin. Okay? So, wag ko sanang maririnig na nakarinig ako ng problema pero hindi nyo brinot up sa panahon na to. Okay? So, laging ang brought up pataas. Okay? So, ayan. And then, ito lang yung reminder ko. Ang sinabi ko po sa inyong, so, ang first week nila introduction. Okay? Basic accounting. Second week nila is QBO. Third week is zero. So, dapat, reminder lang din, alam kong nag-exert kayo ng effort. Yes, I appreciate that. But looking forward for the coming weeks, yung magiging topic po ninyo ay yung na-take na nila ng live coaching session. Okay? Bakit po? Kasi kawawa naman sila, nag-market offer ka na, pang week 4 pa lang nila yon. Okay? Miss Rufa, hindi mo naman sinabi. Nagtanong ka ba? Okay, so ano man tayo, kumbaga two-way pa din ang relationship, ang communication. Kapag hindi ko nabigay, kulitin niyo si Sam, kulitin niyo si Fred, kulitin niyo si Miss Shari kung hindi na nag-reply yung FSR. Okay, we have FSR, Fredeline, Sam, Rufa. Okay? So, ganon. Alam ko nag-prepare na kayo, pero okay lang yun. I-reshuffle nyo na lang kung ano yung next. Okay? So, ngayon, ang next na nila ngayon is market offer, offer statement. So, okay na din, week 4. Pero, moving forward to the coming weeks, tingnan nyo, pwede nyo naman itanong, ano nang topic nyo? So, engage kayo. Hindi lang, yun nga yung sinasabi ko, hindi lang kayo magko-communicate kapag AC na. Communicate sa buong linggo nila. Kumbaga kasama kayo sa buong linggo nila kahit isang message. And then, sa breakout room, pagpasensyahan nyo, hindi ko kayo agad nabigyan ng tutorial. Yan, patawad. Pero, ngayong Monday, sisikapin kong mabigyan ko kayo ng tutorial para makita nyo kung paano. So, ang tama talaga nito ay hindi sila yung namimili ng room nila. Automatic silang napupunta at nababalik sa main session. Napapansin nyo kapag nagbe-breakout ako, automatic napupunta kayo dun sa room, automatic nababalik din kayo. With
the timing. So reminder ko lang din yung time. Pag sinabi 35 minutes, 35 minutes. Kung naubos na yung 35 minutes, okay lang. That's the time na magkukwento sila, magkukwento kayo, mag-engage kayo ng communications. Just to let you know, kanina yun nga sinasabi ko, may tumawag sa akin, sabi niya na ayaw niya na magpatuloy dahil wala daw siyang masabihan. Imagine, ayaw niya magpatuloy kasi wala daw siyang masabihan. Diba? Kung ikaw yung may heart for TL na, ako, kaya mo ko sabihan. Sabihan mo ako. Okay, ililid kita, i-guide kita. So, kumbaga yun yung maging driving force natin. Kasi nga daw wala siyang masabihan. Sabi ko, alam niyo po kaya wala kayong masabihan? Kasi hindi po kayo mati ng AC. So, biglang banat din. Okay? Biglang banat din ha. Wala ka talagang masasabihan kasi hindi ka naman nag-show up. So, eto lang yun, guys. Yes, we are correcting them. Okay? But correct them gently. Okay? So, point out natin, huwag tayong mahiya mag-point out ng kulang nila or kailangan nilang marinig. Kasi yun talaga yung kailangan nilang marinig. At the end of the call, sinabi ko sa kanya, okay, let's be real sa help sa'yo. Yun talaga yung sinabi ko, let's be real sa help sa'yo. Anong team mo? Ang sabi niya, growth and guidance siya. Oh, growth and guidance, ha? Ang pangalan niya ay Aurora. Growth and guidance, take care. Kailangan hanapin niyo si Aurora sa Wednesday. Nag-message din yan sa akin, Miss Rufa. Kaya parang kanina lang din kanina ko lang nakita, tapos yun, nakausap ko siya. Pero nag-message siya sa Discord, hindi ko napansin siguro yung message niya. So yun yung mali ko din, hindi ko napansin. Pero direct message. Pero hindi siya yung So parang feeling ko na-guilty ako, dapat hindi niya naisip yung ganun siguro. Okay. So yun, again, this is not to shame you guys, but to align you. Okay? May mga ganun talaga na tao na nakaka-experience nun. So gentle reminder, hanapin niyo si Aurora, Team Wednesday Group, at yung mga iba pa. Okay? Nawawalang flock sila. Okay? And emphasize ko to sa inyo, sometimes people or everyone needs a little push. I-push mo. Yung iba dito, kaya kayo nag-TL kasi may nag-push sa inyo. So, let's give back. O, di ba, Miss Baby, Daisy? Okay. May nag-push sa'yo. Okay. Pero ito yung, kumbaga ito nga yun eh. Magpupush ka na lang, alam mong mapapabuti yung tao. So, better, i-push mo siya. Okay? So, yes, happy birthday. Next, TL Julius and TL Lordy, baka po pwedeng, let's have, magkaroon tayo ng, ituturo ko to sa inyo, ang words of affirmation. So, dahil birthday nila, tatawag ako, or mag-volunteer tayo ng dalawa na nakaka-appreciate sa kanila, na wala akong pantugtog, wait lang. Pantugtog. Okay, so, ayan. Let's have a words of affirmation na love language na love. So, ibig sabihin nun, mag-message yung dalawa lang kasi medyo may oras pa rin tayo. Dalawang tao lang, tag-isa sila, okay? And then, okay, ano yun naman? Like, i-greet natin sila and let's declare blessings sa kanila and bakit or paano natin sila na-appreciate. Sige po, mauna si Tia Lori. Sana guys may mag-message sa kanya, no? Saan niya nakuha yung picture ko? Parang ang tagal ko nang tinago yan. Sige. Okay, meron ba? Any message for TL Lori, guys? Ako. Ayan, go TL Journey. Ayun, happy birthday, Tia Lori. Happy ako na hanggang ngayon andito ka pa rin kasi nung pumasok ako ng batch 14, ikaw na yung kasama ko sa EC. Kayo na yung TL ko noon. So, so happy na hanggang ngayon andun pa rin yung heart mo to guide, to help other people and to inspire yung mga bagong students natin. To Julius, tawag dito,
grateful ako naka-team kita sa AC, 'di ba? Ang laking tulong na yung mga hindi namin kayang gawin in terms of sa tech, andyan ka na ready na mag-help sa amin. So, yun, sana tuloy-tuloy pa din. Wag kang magsasawa sa amin kahit medyo minsan ulit-ulit ng tanong. Pero hopefully, you continue to guide us and help us yung team natin and our students. So yun. Thank you and happy birthday po sa inyong lahat. Sa inyong dalawa. Thank Ayan, thank you so you. much. Thank Yeah, you. Julius, baka pwede ka naman magpakita dyan. Okay, sige, isa pa. Sige, Tia Joy. Go, go, go. Ayan, para kay Tia Lori. Tia Lori, hello. Hi, thank you. Kita tayo dun sa team building natin and Mm-mm. magkasama tayo sa isang room ng team building natin. Ikaw yung pinaka fashionista sa amin. Ayan. Stay beautiful, stay gorgeous. Gorgeous as you are. And napakaganda mo po and alam ko busy ka kasi may work ka din sa corporate and I wish na meron ka ng time for freelance and makapag-land ka na rin ng client mo. And kung meron ka ng client, madagdagan pa yan. And wish you happy birthday. Ayan. Isa pa, for TL Julius, let's shower them with Ako po, kind words. Miss Rupa. Okay. Go, TL Ria. Hello. Tell Julius happy birthday. Wish ko all the best na makamit mo yung gusto mo, pangarap mo sa buhay mo. Grateful ako, naging batchmates kita, naging classmate kita sa AC sa batch natin. And then kahit tapos na, nandiyan ka pa rin nakikipag-reach out sa amin, tumutulong sa amin. So, andito lang kami para sa iyo, TL Julius. God bless you and sana yung gusto mo, makakamit mo yan. Believe in yourself lang, kaya mo yan, TL Julius. Happy birthday po! Alright. Happy birthday, TL Julius and TL Lori Lee. We celebrate with you. And Thank we you wish po. you more breakthroughs in life. Thank Ayan. you, thank you. So ngayon, dadako naman tayo sa team praises or highlights. Anything worth celebrating for the past week. So siguro per team na lang ito, isang mabilisan. Ano yung pinaka-highlights nyo or praises nyo? Ano yung mga wins nyo or nangyari sa inyo na pinagpapasalamat nyo or proud kayo na nangyari sa team nyo for the past weeks? Ako TL, ako Miss Rufa. Go, go, go. Praises or highlights. I want to praise TL Elmer even though he wasn't able to share yung kasi sa AC nila, doon sa breakout rooms, may isa doon na parang medyo off doon sa values niya which he handled it humbly, respect yung kailangan in other words, buti sa kanya na breakout room yun siya na belong. Kasi kung Okay. sa amin, hindi kami prepared. Kung may ano sa amin pag ganon. So yun lang. Praises doon kasi it's not easy to handle unexpected debacle or something unexpected na hindi din kayo align doon sa mga dinidiscuss niyo doon sa loob ng AC. So yun lang, praises lang for our group growth and guidance last week or this week na AC. Kudos Thank TL you so Elmer. much. Ayan, TL Cyril, congratulations and good job, TL Elmer. Okay, group 1 lang. Growth and guidance lang ang merong praises. Ako, Miss Rupa. Oh, go. Yeah. Praises kay TL Jeff kasi sinurprise niya kami kahagabi. We asked lang naman ng icebreaker na ilid niya, siya yung mag-icebreaker. Pero aside from leading sa icebreaker, mayroon pa siyang pa-surprise gift do sa mga nag-participate. Yayamanin pala si Sir Jeff. Okay, thank you for your generosity, TL Yes, Jeff. yes. Sige, let's move to TL Jeremy. Okay, sa team po namin, Monday group, for the whole team, yung collaboration ng bawat isa, yung rehearsal namin before, tapos yung planning after tawag dito,
pinag-isipan talaga lahat kung paano ayusin every meeting. So, diretsahan kami magsabi kung may mali sa isa para naayos sa susunod na meeting. So, Alright. yun. Hindi bumibitaw yung kahit isa sa amin. As in ready every time na yung collaboration maganda. So, habang patagal na patagal yung easy namin, mas nagiging maganda yung flow. So, because of collaboration of all the members of the team. Thank you. Okay, thank you so much. Sige. So, ngayon nakikita nyo kung paano yung mga transitionings natin, ano yung mga kailangan sabihin at hindi. Okay, may maganda, may mabuti. So, lagi nating at the end, ano ba yung highlights nyo, ano ba yung praise nyo, para pag for the next TL's training, hindi kayo nagugulat, ano bang sasabihin namin for the highlights. Okay? Pero for now, congratulations, yun muna. Okay? So, next naman, I want to have a quick feedback on tonight's training session 1. So, ano po yung naging feedback nyo? Maganda ba yung training? Hindi ba maganda? Masyado bang personal? So, sige po. Maaari nyo po akong i-criticize kung ano yung naging feedback nyo sa training na ito. Ano yung dapat kong i-improve sa training na ito? At marami pang iba na gusto nyo. Ito na yung pagkakataon yung rumesback. Okay, sige. Stricto ka sa time. Okay. Pero it's okay. Okay lang yan. Kasi yung pressure, hindi naman siya ganun kapangit. But, yeah, yun. Sorry, Miss Rufa. Love you. Okay. Yes, I'll be strict in the time. Kasi yun talaga yung gusto kong ituro na mapasa nyo din sa kanila. Hindi kayo dapat na naghihintay kasi on time kayo dapat nag-start. Ganun din, on time din na mag-end. So, alam yan ng mga old TLs natin. Okay. So, masasanay ka rin, Joy. Ano pa? Ako, Miss Rufa, I would like to appreciate you because our training now is like really intentional up to personal level. You know, yung parang we have really the courage to share ano yung gagawin namin na sa TL din. Yung what's our, parang clear mo yung vision namin or what's really our why we step up to becoming a TL or to become a TL. So it's something unpredictable at some point. I thought before kasi may someone would speak, di ba? May hinahire kayo yung speaker and then we will just listen like that. But this time, it's intentional really na tinatanong nyo kami, chine-check nyo kami, how's our direction, how we are, yung intention din namin na sa TL. So it's a good thing kasi feeling ko it's personal level attachment or personal level na goal mo na malaman, matuto or connection sa mga TLs din. So I appreciate you with your values din na sinishare mo din sa amin. Kasi if we will take it seriously, it's very beneficial sa amin TLs na we really need to know then as a person or as a leader kung ano din yung aming I will na gagawin. That's it. Thanks. Thank you. Meron po ba gusto pang humabol na rumesback? Me po. Sige, TL Frances, go, go, go. Actually, it's more of appreciation din po. Kasi yung etong training natin ngayon, namimiga po kayo. Nakaka-pressure kayo at the same time na parang kahit ayaw mo magsalita, parang matatakot kang hindi magsalita. Parang yung feeling ko po tonight, parang unahan ko nang sumagot, parang di na niya ako tawagin mamaya. Ayun, so nakaka-appreciate po yung nyo. And then, tas bigla po kayong sumusulpot sa breakout room. Yes, because I am checking kung talaga bang ginagawa nyo. Opo. Yun lang po, na-appreciate ko po yung training for tonight. Gaya po ng sabi ni TL Cyril, interactive po siya. And yun nga po, you're bringing the best out of us. Thank you. Sige, last one. Ako naman, parang feeling ko nag-attend ako sa paid training. So parang hindi siya boring na training na parang makikinig ka lang. So parang, heto kasi parang pag hindi ka umattend, parang you miss something na parang
maghihinayang kapag hindi ka mag-attend kasi yung ano nga yun, yung knowledge na tinuro mo sa amin, yung aha moments mo is sobrang laking tulong niya kasi nagkakaroon kami ng self-awareness din na parang syempre kailangan din naman namin maging alam kung ano yung purpose namin sa buhay. Kasi kahit ako din minsan napapaisip, ano nga ba yung naging purpose ko? Minsan tatanong natin yung purpose, ano nga ba? So parang thankful kasi na-explain siya ng maayos tsaka interactive siya kasi nagkakaroon din kami ng time na makilala yung ibang TLs. Kasi ako, actually, first time ko nga lang din makasama kanina sa breakout room sila TL Mean tsaka si TL Julius. So parang thankful din ako kasi na-meet mo sila kahit sabihin mong TL. Yun. Yes. Interaction is the key. And gusto ko lang din i-emphasize yun. Bakit nung second activity, iba na yung partner nyo? Kasi hindi lang kayo accountable. Kung growth guidance, yun lang. Ledger league lang. Hindi. Accountable kayo sa lahat. Yun. Okay. May habol pa ba? O yun na yung last? Feedback. Iniisip ko lang baka walang magandang nadudulot tong training, di itigil na natin, di ba? Ayun. Pero yun, when it comes to time, yes. Alam nyo, just to share, may natin akong training. 2 minutes lang. Alam mo kung ano yung i-share mo, ano yung past hurts na meron ka. Isipin nyo yun, paano ka mag-share ng 2 minutes sa lahat ng mga past hurts mo. But yes, we are being trained to speak 2 minutes na past hurts yung topic. So, if I was able to do it sa training na yon, alam kong kaya nyo din. And, yun, tinuturuan ko kayo dun sa bawat breakout rooms na be straightforward. And, yun nga, straightforward lang talaga. Kung ano yung tanong, yun lang. Hindi mo kailangan mag-explain. Kasi ito nga yun This is the time na vulnerable ka kasi same level tayo. Hindi katulad na pag humarap kayo sa AC, medyo may projection Ito talagang, yun nga, parang anong tawag doon? Ano yung sinasabi ni BP Sara? Bloodbath? Clean something, ganon. Kumbaga, hindi nyo kailangan ng pretensions, hindi nyo kailangan mag-pretend, hindi nyo kailangan maging sino. Okay? So, yun yung nangyayari talaga kapag training. Okay? So, expect na ganyan din yung mangyayari sa atin for session 2. And in line with that, I have an assignment for you. At magtatapos na rin tayo dahil it's 8:50, so 10 minutes to go. So number 1, submit your activity today. Hindi para basahin ko, pero maging accountable ako dyan sa mga, maging accountable tayo lahat sa mga I will nyo. So, alam ko, nagsulat kayo sa notebook. So, pwedeng picturean, send sa TL's GC. Sa TL's GC lang. Okay? And then, number 2, ito talagang in-emphasize ko talaga to. At gusto ko tong gawin natin. Okay? So, sabi nyo nga, thank you for bringing the best out of us. So, itodo na natin. I-all out na natin. Okay? I want you to take one physical book. Pag sinabing physical, hindi e-book, physical. To, parang to. Tulad ito. Okay? Kung wala pa kayo, bumili kayo. Yan talaga yung mandate ko. Bumili kayo. Okay? May mga books na 300 lang or 200. Any book will do. Okay? The goal, okay, ano ba yung goal nun? Bili kayo ng book. Okay? So, marami kasi akong book dito. Sana magkita-kita tayo, no? Para mabigyan ko kayo ng mga book. Pero, eto. Number 1, kung bakit ganito ako. Kung mapapansin nyo, medyo bata pa ako. Okay? Yung iba sa inyo, older than me. Pero bakit I have this courage to train you? Or, humarap na ganito yung asta ko or yung dating ko. Number 1, because I read books. So, gusto kong ipasa sa inyo yung DNA kasi ganito yun Kapag nagbabasa ka, marami kang nalalaman. So, lahat ng social media time mo, okay, mababawasan. Okay, ang goal natin, simula ngayon, ano ngayon? August 8. September 8, eto hindi ko pa ito nababasa. Ang pangalan ng book, sige, tanggalin ko yung blur ko. Ang pangalan ng book ay Become the Better You. Okay? So, I want you to take one physical book. Kung wala pa, bumili kayo sa bookstore bukas. The goal is to finish the book
this book in 1 month. And each week, we will have a one team day-by-day encourager. So, simula bukas, ang mag-encourage sa atin, Elevate Trailblazers. Ilang kayo sa Elevate Trailblazers? 5, 4, 6. 5 po. Okay, 5. 5. Okay, so bukas si TL Jeremy sumunod. Okay, dapat every day may nag-encourage doon sa GC natin. Mula sa book na nabasa ninyo. Copy? Clear? Miss Roof, okay lang ba tapusin na lang yung book na currently binabasa ko? Hindi Oh, kailangan pwede bago. naman. Okay. Medyo Ano. makapal naman yung libro. Okay. Kaya na-pressure Yan. ako. Sige, thank So, you. ayan. Okay? So, hindi kayo magiging accountable. Okay? Dati kasi, okay, goal mo lang makabasa ng isang libro o makatapos ng isang libro. Pero ngayon, accountable ka na matapos kasi lahat tayo accountable sa isa't isa. Dapat natapos natin. Okay? And it's your conviction kung sabihin mo, natapos ko yung book, pero yung totoo, hindi mo natapos. Okay? So next, let's be intentional. Okay? Pagtas ng training na to, let's be intentional. Post your takeaway from this training. Napapansin nyo, pag sinabi nyo sa last part, sabihin nyo na you can post your takeaway, your highlights in your social media, gawin nyo yun. Yun nga, okay? Magsisimula sa atin yung gawa para makita nila at sumunod sila. Okay? So right after this, post your takeaway. Hindi naman kailangan na parang talagang kung ano talaga yung nag-highlight sa inyo ngayong gabi. Okay? Then lagay nyo #TBSA Team Leaders Training. TL's Training na lang. #TBSA TL's Training. Ayan. At kung ano pa bang ibang mga hashtag na gusto nyong ilagay. And then, don't forget to tag your AC mates. So, for example, may nag-highlight sa inyo. Kunyari lang kunyari may nag-highlight sa inyo. Sabihin mo, I will, okay, kahit comment lang, lagay mo doon sa comment, I got you, Aurora, kasi si Aurora ay kailangan ng encouragement. I will follow up you on Wednesday. See you on Wednesday. So, sila mismo, natatag nyo, nagkakaroon ng connection sa kanila. Malinaw ba? Wala nang atrasan to, guys. Talagang to the highest level, all out ang inyong level up. Okay? So, ayan. Sige, may last pa to. See you on August 22. Kasi on August 15, yung mga gustong mag-one-up, ayan, bibigyan ko kayo ng time to do one-up. Ang second session natin is August 22. And again, be on time sa ating training. And 8:56 na. So, allow me to use the 4 minutes to pray for you. Sige, let's pray. Lord, we just want to thank you for tonight's session. Thank you sa interactive session na to with our TBSA Team Leaders Training. Lord, I pray you will give them strength, guidance, and wisdom, lalo na sa pag-handle ng team. I pray, Lord, for compassion heart, compassion mind, compassion deeds sa kanila. I pray, Lord, na magkaroon pa sila ng heart to serve people, to really enlarge their capacity na ma-accommodate yung mga taong pinagkatiwala mo sa kanila. Lord, alam namin na hindi aksidente kung bakit meron silang mga taong hinahawakan sa loob ng community. And I pray, Lord, they will give their best na best of the best para sa mga tao. And I pray, Lord, na sa kanilang mga personal na buhay, I pray, Lord, na pagpalain mo sila, na level up mo ang kanilang kabuhayan sa mga wala pang client, Lord. I pray for client na right client, direction sa right clients. And I pray, Lord, na lagi niyo pong pag-ingatan ng kanilang kalusugan at kung saan man sila pumunta. I pray, Lord, for protection ng bawat isa sa kanila. And Lord, I pray din na pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya, kanilang magulang, kapatid, anak at asawa, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa opportunity na to na makapag-lead sa mga tao. And I pray, Lord, na sabay-sabay kaming umunlad, sabay-sabay kaming mag-level up, sabay-sabay naming marating ang kung ano man yung gusto naming marating sa tulong mo. And salamat, Lord, sa oras na to. In Jesus' name, Amen. 2 minutes for the photo op. Sa lahat ng mga hindi naka-open yung cameras, baka pwedeng paki-open.
At i-blur ko lang aking background. So, in 3, 2, 1, smile. Nanginginig na ako sa pag-screenshot. So, ayan. Thank you for your time. I really appreciate you being here. See you on August 22. Thank you, Bye-bye. Miss Rufa. Bye. Thank you po, Miss Rufa.